Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23. Ngayon, October 5, 2023. Ako si Conrad Banal. Kasama natin si paring Joel Lacsamana at si Jonathan De La Cruz po ay may misyon. Misyon. Mahalagang misyon. At si Attorney Trixie, may mahalaga ring lakad. Talagang padala. May mahalagang pasalubong na mangyayari sa atin. Okay, meron ba tayong babatiin? Walang pabati. Si Ma'am Gina Bertuccio, nagmo-monitor daw. At saka daw si mami ni, si Berberabe, yung kahapon sinasabi ni Jonat, nakalimutan natin batiin. Si Mami Berberabe raw po. Okay. Kailangan binabati natin yan, panaka-naka. Yan. Magandang umaga ulit sa inyo, no? Kanina ang discussion natin ay yung bigas, parin Joel. Okay. Ngayon, ang isang puna sa administrasyon, Marcos administrasyon, salita lang, puro salita tungkol dyan sa mga price manipulators and smugglers. Okay. Eto ho, kahapon, nung namigay ng bigas. Ng bigas sa Taguig. Oo. Sa Taguig City. Nagsalita ang gobyerno at pinangalanan niya yung mga grupo daw na siya nagmamanipula ng presyo ng bigas. San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri-Grain Corporation, FS Ostia Rice Mill, Gold Rice Mill. Yan po siya. So, nag-file na raw po ng kaso yan, violation ng Rice Tarification Law, Anti-Agricultural Smuggling Act, at saka ng Customs Act. No? Kakasuhan po yan, daw yan, patong-patong na mga kaso dahil sa mga ginawa nila. Okay? So, anong tingin mo rito, pare? Will this lead to something? Again, ang maganda rito, ito yung put the fear of God strategy sa mga hoarder. Yung mga gumagawa ng mali. Gumagawa ng mali. At matakot kayo, di ba? At kinakabahan kayo. Now, yun namang teorya, hindi naman lahat kinakabahan. Pero gusto ko talagang totoong kaso. Huwag lang showbiz. Hindi showbiz. Hindi showbiz. Gusto ko totoong makasuhan yung may mga kasalanan. Ngayon, kung wala kasalanan to, di ba? Ang style kasi nangyayari dyan, customers, mangre-rate. May mga kasamang camera crew. Kasama yung speaker. Tututuro. Kasama speaker, magtuturo. Press release lang yun. So, kumbaga showbiz ang dating. Tapos may nakasuhan ba doon? Doon sa mga na-raid na yon? Wala, napakawalad din. Ano ba nangyari? Ni-report ba kung ano nangyari? Hindi, wala. Wala na tayo nabalitaan. Pero bago, let me just set the record straight. Yes. Huwag nating alisin. Si Speaker ay seryoso at mamalasakit sa Pangulo. Sabi nga ni Kong Jonat, hindi mo naman trabaho yan. But still, kahit na hindi ko trabaho, ginagawa niya. Trabaho niya? Sa house. Yung kanyang mga handler, pinipilit siyang gumawa. Ganyan ang naririnig ko. Hands-on. At napapabilib siya. Wag nyo nang gawin yun. Wag nyo nang udyukan sa mga ganyang klaseng move. Okay? Maraming kailangan gawin sa house. Yung pinangalanan ng presidente ng mga hoarders daw or manipulators. Sabihin na natin manipulators. Kasi nagsalita siya, your days are numbered. Mas wala naman nangyayari. Noong July niya pa sinabi. Ngayon, meron siya mga binigkas mga pangalan. Ano yan? Showbiz ba yan? Sana nga sinasabi natin, sana nga hindi naman. Hindi magiging showbiz yan. At totoong kaso, dapat ang i-file. Isa yan sa solusyon Kaya sana yung media natin, gaya niya, binanggit yung mga pangalan natin, yung mga Blue Sakura, Agri-Grain Corp,
Ostia Rice Mill. Ngayon, yung mga justice reporter nyo, patutukan nyo na yan. Yung na talaga bang magkakakaso yan o biglang nawawala na lang sa balong malalim, nahulog na. Yun na nga. Mababaon sa libot. Huwag ganun. So yung yan pong mag-iimbestiga din daw ang Bureau of Plant Industry tungkol dyan sa sibuyas. Naku, hanggang ngayon ba naman? Puro pangako na lang na imbestiga. Kasi po, inutusan sila ng House of Representatives na paliwanag na bakit napakadaming imported onions. Okay. Na naman. Okay? Ganon. Oo. So, inisyuhan sila ng tawag nito, cause order. At ngayon, sumagot daw sila at ang sinabi nila, iniimbestigahan nila. Nandyan na yung onion. Imported onion. Okay. Bumabaha na sa local market. Kawawa na naman yung local. Nagtanim ng onion. Iyak na naman. Mabubulukan na naman ng onion. Sa Nueva Ecija, Pangasinan at Mindoro. Ayan. Malamang. So, napansin ng House. So, sinita sila. Pagkasitas ng House, sasabihin, iimbestigahan namin yan. Bakit hindi nyo alam na bumabaha? Wala kayong, akala ko bang puro monitoring ang ginagawa nyo? Na in the past 8 months po, sabi ng SINAG, ano ba yung SINAG? Samahang Industriya ng Agrikultura. Lumalala daw ho ang sitwasyon sa sibuyas. Hindi pa pala natatapos itong linchak na... So, kailangan daw ho, yung Bureau of Plant Industry, mag-submit ng update. Kanino kaya? Magsasubmit ng update? Sa House or what? Ng kanilang paglabas, pag-issue, pagbigay ng import permit ng onions. Kagaya nga na sinabi natin, walang mangyayari smuggling hanggat hindi nagbibigay ng import permit ang Department of Agriculture. Yan ang racket dyan. Yan po ang sindikato dyan. At malalim na yan. Okay? Malaking issue na yan sibuyas. Pero parang hindi natitinag yung Bureau of Plant Industry. So sinasabihan sila ngayon, mag-update kayo, ilan ba ang inyong binigyan, issued, ng import permit sa onion. Record yan actually, dapat. Hindi nga nila binibigay yun Ilang beses na nga hinihingi sa Senado yan hindi naman nila binibigay Okay? Ang matindi rito, nag-i-smuggle sila. Pag smuggle nila, kontrolado nila ang supply. Pag hawak mo ang supply, kontrolado mo presyo. And that's the way they're manipulating the price of onion. Kaya tumataas po yan hanggang 700 per kilo. Aray ko. Meron bang ulam na Pilipino na? Sibuyas? Meron siguro. Meron siguro ilan. Okay. Halimbawa, nagprito ka ng tuyo. Hindi mo na kailangan na sibuyas dyan. Kailangan mo ba na sibuyas sa tuyo? Hindi na, di ba? Pero minsan yung sardinas, sinahalo. Oo. I was about to say, bro. Gisa. Gigisa mo doon. Patis, bawang, sibuyas. So hindi kaya ng ating mga magsasaka magkumpetensya. Compete against Ang sabi ho na Sinag, mas matindi ang problema ngayon ng mga nagtatanim ng sibuyas. Okay, ang stock daw po ng local onion hanggang January pa. Pwede. So marami silang harvest. Okay? Pero bumabaha ng imported onion sa palengke. Ano mangyayari dyan? Mabubulukan itong mga local natin. Okay? Ano ba yan? Hindi pwedeng isolve. Hindi natin kayang isolve. Hindi natin kayang hulihin yung mga lokong nandyan. Pati yung mga nasa Bureau of Plant Industry. But issue ng import permits. So, pumutok na yung balita na yan. Akala natin matatakot na yung mga yan. Wala Walang nangyari. Kaya kailangan law enforcement na to. Matagal na natin sinasabi yan.
Yan nangyayari ho na yan ng mga smuggling is a problem of law enforcement. At kaya nga ba ng Bureau of Customs yung smuggling? Ang suggestion ni Paring Jonat, magpatong ng isa pang ahensya sa Bureau of Customs para may katakutan naman yung mga smugglers na yan. Kamukha nga yung EIIB noong panahon in the 80s. Panahon ni Ramos, yan ang ginawa niya. Dahil napakatindi rin na smuggling nun. Okay? Nagtayo ng Economic Intelligence and Investigation Bureau. Yan ho yung kumbaga second layer. Pag nakalusot ka sa customs, alamang hindi ka makakalusot sa EIIB. At piling-pili yung grupo na yan. Kumbaga elite team. Kumbaga yan yung iyong Team A. So, hindi makagalaw ng pakaliwat mga nasa... Nako, kung makarinig ka na sinasabi mo, nakorap mo yung EIIB, para sa akin, malamang ikaw ang nagsisinungaling. Okay, ganong klase yung mga integridad na piling-pili ng grupo na yon. Bakit hindi pwedeng hirap naman, you are casting aspersions sa ating mga customs officials. But that's the reality of it. Bakit maraming smuggling? Kanino responsibility yan? Hindi ba Bureau of Customs? And therefore, marami diyang hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Kung angal ng mga local, maraming smuggling ng bigas, ng oil, ng... ngayon, ganyan na ini-smuggle eh. Dati ang ini-smuggle po mga ukay-ukay. Di ba? Kumbaga small time, you won't hurt the farmers, you won't hurt the local producers. Parang na-institutionalize na nga kasi. Wala naman tayo talagang textile industry, ukay-ukay, wala. Tapos may bumibili. Ngayon na ini-smuggle na nga yung nauso, agriculture smuggling. Ang dami mong papatayin na local producers. Pag ganyan. Kung hindi, Paring Joel, hindi gumagana yung Bureau of Customs. Suggestion nga sa Senado, maglagay daw ng committee. Another council. Na mag-iistiga daw ng... Pag-usapan na natin, yung council, ang problema dyan, lahat yan taga-utos. Walang tagagawa. Ang problema ho dito, BPI. Bakit hindi kaya isara muna yung BPI? Hindi, pero ang balita... Isara na lang muna kasi sila pinanggagalingan ng import permits. Bakit hindi natin puntuhin, diretsuhin? Ang problema nandun sa BPI. Issue na import permit. Ba't kung ano-ano solusyon ang gusto natin gawin? Samantala, puntahan lang natin yung BPI, sabihin natin, batayan natin, 24/7. Okay, lahat ng import permits nyo, dapat may re-reviewin niya. Bro, alam mo, not to sound negative, kanina pinag-uusapan natin sports. Paano nananalo ang isang team, ang isang manlalaro? Chemistry. Well, aside from that. Okay. Mentality, bro. Diyan sa customs, diyan sa agri, matindi mentality nila dyan, bro. Talagang lulusot. At bakit malakas ang mentality mo? Dahil meron kang backer, meron kang malakas na wala kang kinakatakutan. Daw, pag meron kayong backer, lalakas ang chemistry nyo. Dahil okay tayo. Nung backer. Yan ang aking... So, ibig mo sabihin ng merong hindi ka magiging matapang. Ibig mo sabihin ng chemistry dyan, bakasan. May bakas. Ay, bakas dyan. Plus, yung nagbabakas nga, meron kang backer. Merong ang dinig natin. Na hindi natin alam kung gano'ng kataas, bro. Ang dinig natin, hindi pa rin nasosolve to. Ang namumuhunan na ngayon, mga taga-loob din. Kita mo. Sila na namumuhunan yung mga shipment na yan. Mas baka sure up na mentality yan. Kung meron kang steak, meron kang taya. Nga. Ang lakas-lakas na ho ng ugong tungkol sa sibuyas. Akala natin, natigil yan. Isang buho sa... Lahat ng nakita kong sibuyas, pare, dun sa... Nung huling punta ko sa palengke, kulay pula, yung net, kasi ganyan ang imported makikilala. Oo, naka-net. Naka-net na kulay pula. Oo. Isang tambak na ganun sa palengke ang nakita ko. Puro imported dyan. Okay. No wonder, nagwawala na naman to sinag.
Mahigit daw sa Toneto Nilada ang dumating na importation. Toneto Nilada. Okay. So therefore, ang retail ng onions, ang local, red onions, 120 to 190 per kilo. Okay. White onions, 110 to 170. Okay. Ngayon, ang problema, yung bang presyo na yan, ang binibili yung imported o yung local. Kasi kung nakita ko na tambak-tambak yung imported do sa palengke, yun na itutulak nila. Oo. Saan sila, kukuha ba sila ngayon ng supply na ibebenta mo, ng inventaryo mo, galing sa mga local producers? Napakadami mong imported na nakatambay dyan. Yung muna, ibebenta mo bago ka bumili. Hanggang gaano ba katagal ang shelf life ng sibuyas? Baka mabulukan ito mo. Baka mabulukan ito mga local. Sukay ko sa palengke pa nga. Uy, galing China, talagang pag-aanuhan pa sa'yo, eh. Kumbaga, mas magaling to. Mas magaling to. Well, dun sa Ani Market, na farmers market sa may Taguig, ayun talaga, galing to sa ating mga magsasaka. Yan, meron silang pride of pagbebenta. Pero iilan lang yun, bro. Mas meron na palengke talaga. Yan, galing China. Meron pong balita dito, ang DNR daw. Ano ang balita ng DNR? Meron silang maraming sinasabi ngayon tungkol sa environment. Okay? Meron ako kasing kahapon may event kami. Ang DNR daw hihigpitan ang pagbigay ng ECC. Ano yung ECC, pare? Environmental Compliance Certificate. Kapag may proyekto kayo... Hindi basta binibigay yan, bro. Matinding pag-aaral. May masusing pag-aaral. Ang DNR, science-based o scenario-based. Ano ba? Science o scenario-based? Science-based. 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 Yung scenario pang reclamation lang yata. Ano ba, proyekto nyo, magtatayo kayo ng power plant. Okay. Titignan muna ng DNR, ano ba impact niyan sa environment? Makakasira sa paligid, sa komunidad. May dalawa raw hong idinagdag na kondisyones. Itong pinakamamahal ni paring Joel na DNR. Hindi naman ba? Hindi mahal. Mahal ko rin dahil siya ay a good person. Ayan! Hindi siya sa politics. So, kaya nahihirapan. Meron daw dalawa pang requirement na dinagdag para makakuha ng environmental compliance. Okay. Ang land reclamation projects daw ngayon, kailangan magbigay ng impormasyon kung gaano sila kalayo doon sa mga areas na merong historically, anthropologically, and culturally important areas. Pero sa land reclamation lang yan. Oo. Okay? Yan po ang sabi ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Sinabi niya sa Senate Subcommittee on Finance. Nagbabudget hearing ho ngayon sa Senado dito sa budget allocation ng Department of Environment and Natural Resources. Okay? May nagtatanong sa kanya, ano ba yan land reclamation na yan? Kailangan daw po meron pang bagong requirement ngayon. Isa nga doon, gaano ba kayo kalapit doon sa mga historical at saka yung mga anthropological, okay, kumbaga digging, yung mga digging. Bakit sa land reclamation, ang problema ata nito yung Santa Ana eh. Yung merong ano ba yun? May art, may tatamaan doon sa hukay. Sa hukay, na napakahalaga pong archaeological site pala, art. Archaeological site. Pero bro, actually, binabasa ko yung balita kung, naku, ito na naman tayo, kahit na paborito ko sekretary rin ito. Ito na naman yung mga bitaw niyang salita. It will take time to start the review
of all reclamation projects nationwide dahil Will take gagawa pa ng mga team. Okay. Meantime, ano po? Cumulative impact assessment. Nagalit tuloy si Model. Ano sabi ni Di Modi? ba pwedeng simultaneously na gawin yung reviews? Saka yung sabi niya ni Secretary Loizaga, naku, limited po resources natin, kaya hindi po realistic. It is not an issue of budget, it's an issue of team formation. So sabi niya. So, matatagalan. Meanwhile, tumalo naman si Senator Villar. Ano sabi? Ang sabi niya, naku, ganun si Secretary Senator sumagot mahihirapan kayo dyan dahil lahat ng LGU kakampi ang reclamation project. Sila po nagbigay ng permit sabi ang LGU nagbibigay ng permit. Sabi na pa nga all reclamation projects are allied with the LGUs. I even had a quarrel with my sister who is a mayor about it. Inamin niya na, gusto siyempre ng mga LGU, gaya ng Pasay, ni Mayor Calixto, na kailangan namin ng revenue dyan pag nag-reclamation. So, mahihirapan ka. So, siguro yung si in the meantime, nakabitin lahat yan. Nakabitin lahat. Okay. That's just the reclamation issue, di ba? So, meron daw siyang panibago. Ang problema doon, nabigyan na ng ECC noon yan. Oo. Ang ibig sabihin ba nito, itong mga bagong requirements ni DNR Secretary Loizaga, ipapatong niya pa rin sa mga existing. Oo, parang changes. Sa mga ongoing projects. Ano yun? Teka, bawi sa chess. Ika nga sa basketball yung mga naglalaro. Teka muna, bakit biglang nagkaroon tayo ng Nagbago rules. Nagbago rules. In the middle of the game. Yan ba ibig sabihin nung kanya sinasabi? Well, anyway, kahapon pare, related dito sa environment issue. Alam mo kasi meron kaming, yung aming Rotary Club of Makati Marinas. Kahapon, kagabi, nilaunch namin yung aming project. Okay. Ano to medyo matindi to. $40,000 project. Magkano yan? 40,000 pare. 2 million pesos. Maliit lang siya na project. Okay. Pero papaliwanag ko sa inyo kung gaano maganda ito. Doon sa Bawan, Batangas. Dati napakaganda ng mga corals dyan. So environment issue. Kasi ang Rotary Club ngayon, ang Rotary movement involved sa environment. Lahat ng mga Rotary Club sa buong mundo tumutulong dyan sa environment. No? So yung aming nakita namin, nasira yung mga corals dyan. Matagal na kasi. Isang dahilan dyan, yung pagputok ng taal. Well, okay. Nung pumutok yung taal, yung ashfall, nangamatay yung ano yan masama yan sa coral ang explanation sa akin ng marine scientist na inaming inimbita, si Miguel Cuna, anak to ni Justice Adolfo Cuna. Siya po ay may PhD sa marine biology. Ganun Petmalu, no? Hindi siya nag-abogado, gaya ng topic niya. Okay, sige. At ito, talagang environment ang main concern niya. Nagtuturo siya sa Batangas State University. Okay. Wala siya dito sa Manila. Nandun siya. Tuturo siya biology. At nagda-dive to. Titignan niya yung mga corals. May team siya. Ang tawag doon sa team nila, VIP Coral. Okay. Yung VIP na yon, Verde Island Passage. Okay. Coral. Malapit sa Anilaw yan. Yan po yung mga team na yan, nasa Batangas State University. Batangas State University, maraming campus yan. Pero kasi yung dagat ng Batangas, kasama ho yan dyan sa the center of the center, sinasabi nga ng UN. Tinignan kasi na UN yung mga biodiversity sa buong mundo at tayo pa ang sentro. Yung biodiversity marine. At yung sentro ng sentro ay yung Verde Island Passage. Right. Sobrang diversity ng dyan. Gusto ng mga diver dyan sa Verde Passage. Ng marine biology. Ngayon, namatay nga yung mga coral sa Bawan. Ang naisip ng Rotary Club namin, maglalagay ng artificial na reef. Ang tawag po dyan yung reef buds. Okay. Ano din to? Mga organic material.
Dati kasi naglulubog sila ng di ba, mga gulong. Oo. Tapos yung semento. Ito, pyramid na shape. Tapos may butas sa loob. May mga butas imitating the corals. I see. Pero organic siya na material. Pero organic materials, coco peat. So hindi nakakasama sa kapaligiran, sa environment, carbon, ecosystem. At conducive sa na ang coral dumikit. Okay. Living yung corals, living animal 'yan. Oh. Animal 'yan, pero dumidikit yung coral larvae. So, umiikot po yun, tapos didikit sa mga, halimbawa, sa mga kapwa niya coral, at doon matutubo yan. Ganyan yung behavior niya ang coral. So, therefore, maglalagay kami ng mga artificial reef na man-made. At sila'y kusang mabubuhay proven na yung technology na yan. Tutubo, proven na yung technology na yan. Nangyari sa Boracay. Okay. Ang Boracay, halos na, teka, mamaya pag-usapan natin yung Boracay. Pero break na po. Pero maganda yung kwento mong yan. Tutuloy ko mga. Kasubaybay want to hear more of that. Okay. Break tayo. 9:30 ng umaga. Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23. Ngayon, October 5, 2023. Ako si Conrad Banal. Kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Jonathan De La Cruz. May mission. Matindi po ang pinag-uusapan nila ngayon. Pero si Attorney Trixie Cruz, Angeles, ay namamasyal siguro ngayon. Nagpapalamig. Nagpapalamig ba? Kailan ba yung festival? Over the weekend? Actually, 1 week daw pala yan eh. Wow. Nag-opening nung Wednesday, which was yesterday. Yesterday. Guest si Attorney Trixie. Siya po ang guest of horror. Gusto mo. Honor. Minsan ako baka mawala yung pasalubong. Sorry po, Attorney. Pwede na yan. Sobra naman. Ang ganda ng kinikwento mo, bro, yung coral. Okay. Ito namang isang taga-subaybay natin. Sana inilubog nyo sa dagat ay si Chalex. Mga taong gaya niya. Huwag naman! Hindi didikitan ng coral. Hindi mag-regenerate coral larvae dyan. Oo. Hindi kakapit. Hindi ko kakagatin yan. Okay, anyway. Ibababa sa dagat. Baka lalo mamatay yung mga coral. Okay. Mali. Well, anyway, yung marami nagtulong-tulong dito. Okay. Even Rotary Club in Malaysia, Singapore. Okay? Maganda yan. Nagtulong-tulong at mga Rotary Clubs dito sa Makati, dyan sa Las Piñas, okay? At saka yung aming Rotary Club at ang Rotary International para mag-raise ng $40,000. Okay. Sa mga ordinaryong taong kamukha namin, hindi naman basta-basta yung $40,000. Mahirap-hirap din yun. Okay. Ang gagawin kasi, yan yung parang mga pyramid na meron mga butas, holes. Ilulubog sa dagat yan. Pinag-aralan na yan, may nag-dive. Okay. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, marine biologist, si Miguel Escuna. Nag-dive sila at tinignan nila yung kondisyon ng coral. Talaga pong kawawa. Tapos, tinignan na rin nila kung saan magandang ilagay yung artificial... O nga pala, pipiliin nila yung lugar. Hindi, kailangan hindi pwede. Kasi, halimbawa... Unang-una, alam mo nang inaabot ng ashes. So, ashfall. Lalayo-layuan mo. Yung wave pattern. So, successful ito sa Boracay dahil after 11 years. Okay? Matal din, Hindi, maganda na. Dami, makulay na yung... Talagang nag-regenerate. Na-monitor nila kung progress. Nag-regenerate na. At marami ng isda. Ganda. At marami ng isda. Yan ang epekto rin nga pala sa atin. Yung isda, dumadami. Di ba? Sa corals. Dyan sila nagtatago. Dyan sila nag-i-spawn. Dyan sila nangingitlog. Ika nga. Tapos dyan sila nagtatago. Protection nila yan Okay? Kapag merong hunter,
Tago sila dyan. Parang di ba yung... Hindi mo na masusundan. Diba naalala niyo yung pelikulang Finding Nemo? Ayun, doon sila nagtatago doon sa corals. Ayan. Oo. So mga 200 ganon Okay. ang aming ilalagay dyan. Okay? Kapartner namin dyan yung Bawan Rotary Club. Rotary Club of Bawan, Batangas. Yan pong Bawan, ang malaking economy ng Bawan, it depends on the shore. Yung ano dyan, resorts, Okay. Oo. mangingisda, okay? Yung resorts po, tourism. Tourism. Bakit sila pupunta dyan? Oh. Ano, yung beach lang? Hindi. No. Pupunta po nila, gusto nila makita yung dagat. Oh, gusto mo mag-snorkeling, mag-diving. Yes. Diba? So may tourism tayo. Napakalaki. benefit yan. At namatay yan. Dahil nga sa nangyari, nag-erupt niyang Taal Volcano. Ang matindi pa yung mga mangingisda. Okay. Kasi yung mga isda dyan, nadyan sa coral dati ng Bawan, hindi naman dyan lang sa lugar nila eh. Nagmamigrate po yan. Right. So, apektado ang buong system kapag may mga nasirang coral. Yan ho ang malaga. Yung huli nyo, naapektuhan. Oo. So, ang discussion namin kahapon, napag-isipan ko lang kasi, napakalaki ng ating kailangan gawin sa Pilipinas. True. Para ho ma-repair natin yung coral damage. Matinding commitment. Isipin mo, 200 lang yung ilalaglag namin. 2 million na yun. Ang mga ganyang artificial... I was about to say, kita mo, ang mahal, 2 million ang kailangan gastusin. 10,000 per Oo. Mura lang yung Yung ilalagay mo na yung ilalagay coral. mo. Pero para mailagay dun yun, too much effort. Ang laki po talaga ng kailangan ibangka, kailangan ilubog, kailangan mag-dive. Maraming, it's too much work. A lot of work. Well, in a way, yung ng rehabilitate ng ating environment will create jobs. And it will spur economic activities. Totoo. Makaka-create po yan. Pero napakalaking gastos. Ang question dyan, yung gagastusin natin dyan, baka pwede natin igastos sa iba, education, health. Ang mangyari kasi, kaya yung mga corals na isa yan sa factor. Kung bakit po ang ating mga fishermen bumababa ang kita. Ayon nga sa isang survey, ang mga fisher folk natin, isa sa pinakamahihirap na sektor yan. Top mga 30% ng poor nasa mga farmers and fishermen. Okay. Yung kakulangan ng isda, meron mga gumagawa dyan, nagtatanim ng bakawan and therefore bumalik. Yung bakawan yung mangroves. Mangrove. Well, nabanggit mo yan. Anyway, I'll just interject quick. Yan meron tayong kaibigan yan si Melody Del Rosario ng Metro Pacific, yung foundation. Ginagawa nila yan, yung bakawan. Nagtatanim ng bakawan. Nagtatanim mangroves sa iba-ibang isla, sa tulong ng mga LGU. Yung mga mangingisda na dating dynamite fisher, ginagawa nilang marshal. Yung sila babantay. Ayaw. Pero tama yung sinabi mo, magastos talaga rin. Magastos. Dahil madaling gawin yung actual na mangrove, yung actual na bakawan, pero yung paggawa, yung labor, para maitanim mo yan and mahirap, everything, magastos. malaking bagay. And So, yung a private lot of sector hard work. ginagawa nila yan. Okay. Well, ang coral makakatulong. Oo. Pagbalik ng sigla ng ating mga dagat na magkaroon ng marami isda. Problema yan dahil sa naubos ang mangrove, therefore bumaba ang fish stock. Who will suffer? Tayo rin, no? Tayo rin po. eh. Kaya, Kaya yung conservation ng environment, hindi lang protection. We protect and therefore we conserve. pero maganda yung sinabi mo sa Bawan, Batangas, kasi kailangan kasama yung mga taga ron Dahil Involved sila dyan. sila yung poprotekta Sila Hindi involved naman, dyan. aalis din tayo. Kasi pag nandyan na yung mga kuwan na yan, mga koro na yan, kailangan din binabantayan. Binabantayan din. Titignan nyo kung may nangyayari. Baka para sa inyo din yan Pero ito yung aking punto, pare. Iniisip ko kasi, papaanong mapropagate yung idea na yan na ginagawa ng Rotary Club. Nangyari sa Boracay at yun ang aming example.
kung bakit gusto namin gawin sa Bawan. Pero napakaliit na portion ng Bawan na yun. Oo. Compared to the whole Philippines, na kung saan nasira ang mga corals. Tama. How do we repair that? Ang laki. Tall order. Laking gastos. Okay? Ito po yung aking punto rito eh. Ano ba talaga ang pinakamalaking cost kung bakit nasisira ang ating mga reef, coral reef? Di ba? Nature ba? Sinisira nila? Baka. Ang sabi nila kasi because of the climate change, the ocean is warming, the seawater is warming, naapektuhan ang marine life, kasama na dyan yung coral. Wala pa akong nakitang scientific study para masabi ko kung ano nangyayari dyan. Baka may epekto sa coral. Okay. So ano ba yung mga causes? Natural causes, lumindol daw. Nagiba yung coral sa lindol. Wala tayong magagawa doon. And yun yung mga kailangan natin i-repair. Pag may mga nangyaring ganyan. Storm surge. Malakas na storm surge. Nasira yung coral. Nasira yung coral. Lakas na. Pero ang sabi ng mga marine scientists, pare, mabigat. Very adaptable din na coral. Okay. Pag na-storm surge sila, yung natural cause, madali silang regenerate. So, ganyan. Ang aking nalaman ko, dati kasi, ang ating cause na sinasabi, dynamite fishing. Ayun. Tsaka yung Morocam, yung Murami, na tinitik-tik nila yung coral para kunin yung isda. At nababasag ang coral. Oo. So taong nagiging ang sabi po ng mga marine scientists, hindi na ganyan ang kanilang findings. Ano na? Dati dynamite fishing, meron pero actually hindi very isolated. Murami, meron pero it's not the biggest reason. Kasi malawak na ho ang distraction ng ating mga coral system. At hindi napapansin ito ng DNR. Kaya namin dinidiscuss to na baka kailangan natin na study how is the destruction of our reef around us. That's much too big. Hindi natin, at ito pa, finally, ang napag-alaman ko, hindi natin pwede isisi lahat sa China. Ako, sila ang kumukuha ng mga corals natin. Sinisira ang coral. You know what's happening? Ano? Isang conclusion ng mga marine scientists at nakakatakot po. It's the sediment na nanggagaling sa lupa na napupunta sa dagat at lumulubog doon at yan ang pumapatay ng coral. Saan nanggagaling yan sediment na yan? Mga construction. Ayun. Okay. Run-off. Meron situation daw. Yung mga halimbawa, may mga ginagawa, imbes na linisin, itatapon sa dagat. Yung kanilang, hindi naman huan yan mga bato, mga semento, whatever, lupa. Nagukay ka yung lupa, napupunta sa dagat somehow. Kaya yung Boracay, ganun na nangyari because of the boom in construction. Sobrang laki ng boom ng construction. Dumami ang sediment sa dagat. At yan ang pumatay sa mga coral. There ought to be a law. DNR yan, bro. There ought to be a law na yung mga construction na ganyan, may sistema kayo how to dispose. Kundi mangangamatay. Kasi po tayo, sa ngayon, ang stage ng ating economic development, puro construction. Naghahabol nga tayo. Kulelat na nga tayo sa infrastructure. Tignan nyo yung mga World Economic Forum survey ng mga top CEOs sa buong mundo. Pag nirarango nila tayo sa infrastructure, out of 140 countries, 110, mga ganun. Kulelat tayo sa infrastructure. And that's why, that's one of the reasons kung bakit po ang Vietnam nauna tayo in terms of GDP. Sa laki na economy. Sinasabi nila a few years ago, some years ago, unahan tayo ng Vietnam. Naunahan na po tayo ng Vietnam because of infrastructure. And therefore, we need still infrastructure.
Oo. Pero merong kabayaran yan. Kaya nga build better. Ang isang kabayaran po niyan ng construction, yun nga, mag-increase ng sediment sa dagat at yung ating pinakamagandang asset, yung ating karagatan, yung ating mga coral. Na kung saan kumukuha tayo ng pagkain, kagandahan para puntahan ng turista. Madadali. Bro, gusto ba natin? Meron nga si Stiglitz na economist, Nobel Prize po for economics, no? Sinabi niya, yan GDP. GDP, measuring GDP, parang bias, useless. Talaga. And everybody is looking at GDP. GDP ang ating kadalasang measurement. Magandang economy and everything. Okay? Gross development product. Ano yung argument niya? Ba't sinasabi niya, medyo kulang yan, yung measurement niya na. Kasi yan daw pagsukat ng GDP, sa kanyang pananaw, hindi kinukonsidera yung sustainability ng inyong economic growth. Is it growth for growth sake? Di ba na yung environment? Alam mo, daming tinatamaan yan. Ang gaganda natin ang mga kondo, hotel, ganyan. Okay, sino nakatira yan? At gaano katagal yan habang kumuha ng katas mula sa kapaligiran sa ecosystem? Madadamage ang ating environment. Is it growth or that's growth? That's a searing. But hindi nga po Ang hamon ko nga doon sa aking kaibigan na marine biologist, you start something. Awareness among the people na hindi pwedeng I think the solution, imbes na, siyempre, yung mga Rotary Club, gagawa kami na matutulong kami. Civic organization kayo. Pero napakaliit lang po nun. Yung 2 million na yan, up in the bucket. Yes. Bawan lang. Hindi lang buong bawan sa isang pati lang nung bawan na coastline. Isang isang pirasong spear. Ang tawag nila doon ano ba tawag nila? Orense, parang spear. Barangay. Napakaliit lang. So the total problem is so huge regarding corals. Anong pwede natin gawin? Sa akin, sabi ko, siyempre, gumawa tayong paraan para ma-repair natin. But the main thing here is to stop the destruction. At tuloy-tuloy po yan, destruction na yan. Di ba? People may, like the Rotary movement, they can do something. Other organizations, they will do some things. Corporations, as you said. But there you go, bro. Doon lang ako papasok. Corporations will do their own thing. The problem is, a lot of our major corporations are the culprits here. Lalo na yung mga real estate companies and manufacturing, bro. Yung sediments how many times... At ito'y nangyayari sa maraming parte ng Pilipinas. Yes. Meron akong... this was last year. May inattendan ako. Isang magandang lugar sa Mindanao. Okay. Ang ganda ng lugar. Blue na blue yung, yung dagat. Tapos ito yung ilo-launch daw nila, mga high-rise condo at marina. Sabi ko, naku, apektado to, sigurado. Tama to. Now, this is one of our major developers, real estate developers in the country, in partnership with one of the major corporations of the country. Siguro naman mayroon sana silang environmental group na gaya ni, pangalan nito, yung sinabi mo, yung marine biologist, meron silang consultant dapat dyan sa team. Kasi, maniwala ko, yung mga hukay nila, dyan din nila itatapon Hindi nila, wala pang DNR effort. Wala pa. May marina ka. Kaya sabi sa akin ng mga marine biologists, it's a uphill climb. Yung hindi lang uphill, it's an Everest climb. To do something about this problem. Now, sabihin natin, ito siguro yung sinasabi ni Secretary Yulo ng DNR na this is much too big for me. Dahil, kasi mga kalabang ko rito, malalaking gadambuhalang korporasyon na merong partner sa gobyerno, na merong shareholder na gobyerno. Paano ko gagawin to? Magsisimula yan. Kailangan kasi ng public pressure. Ayun. How do we create public? Kailangan namang pupunta na lang tayo sa mga leftist organization. At sila yung mag-ingay. Ano ba yun? Gusto na... Greenpeace? Diyos ko, hindi sila yung solusyon, bro. Mga left-leaning, mga extremists. Hindi. Yun papapilding yung mga yan, bro. Sa totoo lang At saka nababayaran.
Maraming pseudo... Kakadena nila yung sarili nila dun sa bulldozer. Actually, that's not it eh. Hindi yun eh. Pseudo-environmentalist. Sa gobyerno talaga natin mismo. Sa akin yan, sa public The halls mismo, of sa power, sarili natin manggagaling yan. Ang movement na yan. Dapat sa taong bayan. It's a big problem na nakikita na natin. Pag nasira ang ating mga corals, wala na tayo isda. Paano na tayo? Wala na tayong tourism. Yan lang ho ang pinagmamalaki ng Speaking of which, yung Greenpeace, gaya. I mean, not to say, not for anything. Meron akong kaibigan dyan, si Dr. Greg yan, taga Ateneo yan, Greenpeace. Kumalas na rin siya. Dahil sabi niya, we're not solving anything. Gumawa siya ng sarili niyang maliit na, gaya siguro nung biology. At yun, do your part. Yeah, nag-hook up siya sa mga civic organizations, sa NGOs. Mas may nagagawa kami. Hindi. Sa akin, yung paglaglag ng artificial reef. Ang mga LGUs, pwede nilang to adapt that. Di ba? Or magkaroon ng requirement, magkaroon ng batas na ang mga LGUs dapat certain portion of their money, revenues, lalo na yung mga nasa dagat, ilagay nila dyan to revive the reef, the ecosystem, the marine life. May budget allocation yan, bro, sa LGU dapat. Kailangan nga magsacrifice. Ikaw rin nagsabi, yung the actual mahal eh. Hindi lang yung nilalagay mo sa ilalim. Yung the process of doing it, yun ang mahalaga doon. Yeah. But the thing here is, kailangan magsimula tayo. Magsimula tayo at the same time na we're trying to revive the corals, the reef. Kailangan matigil po yung destruction. Pinag-aralan na ba ng DNR? Sabi ko, meron ba tayong figure kung ano ang state ng ating coral dito sa Pilipinas. So, yung mga marine biologists, yan ngayon ang kanilang obsession na makita nila ano ba talaga ang state ng ating coral dito sa Pilipinas. Merong kailangan na big effort to do that. Hindi ho pwedeng packets yung nagtatrabaho dyan. Right. Ito problema na to in the same magnitude as our problem in garbage. Right, Ganong kalaki po both yung plastics, garbage, saka yung nandyan na nga yung plastic na pupunta sa dagat. Andyan pa yung sediments. Right. Yeah, kasi ito nga, halos sa private sector, sanctioned yan. Sila yung nagpupunta. Sanctioned, ang bigat naman na sanction. Pare, again, this is profit-oriented. Bakit ako magtatayo ng mga high-rise condos in such an area na dati pristine ang ganda, and immaculate. Sino titira dyan? Hindi. Yung mga may-ari ng yate na taparada sa Pangina. Kayo yun, hindi kami. Yung mga time buong bayan. Will pay for your... The good news to sa ginagawa nyo dyan sa Rotary, it's not as if hindi ka naman pwede magtanim kung saan lang mapuhan. Pinag-aaralan. Pinag-aaralan. There are places na pwede nyo ilagay para mabuhay talaga. So, meaning, the LGUs, this is the good news. Hindi naman kailangan buong lahat ng coastline nyo. Pipiliin nyo and then from there magpapropagate. Kasi yung mga isdang may spawn doon, biyahe naman po yan. Right. Sabi nga nung isang kaibigan, kasama ko sa Rotary, hindi naman kailangan ng passport niyan . So, it becomes more focused, mas brings the costs down, mas focused yung approach, di ba? Kaya, maganda yan, sana... Pero, but back to the point of yung trying to prevent the destruction. Nako. Kailangan po ng batas dyan. Okay? Yung imbes na Senate Bureau of Investigation, dadayang ating mga senador, a lot of noise signifying nothing. Anong tawag doon? Sound and fury? Na manonotice ng media. Madaling ibenta sa trad media pa. Di ba? Sa sound and fury signifying. Wala pong ano yan. Because that's the reality. Yung sediment saan nanggagaling? Construction. Sino nagko-construct? Mga kumpanyang malalaki, manufacturing na malalaki. Or a road system. Na hindi nababantayan. Pagkatanan ng bridge. Ano ba ang ating reglamento pagdating sa ganyan? How do you dispose? Meron ba tayong rules dyan? Kasi daw, tatapon na lang ko sa dagat. Kasi akala nila, okay lang yun. It's not doing any harm. But science showed that. Biodegradable naman yan Hahalo yan dun sa coastline. Hindi po. Meron namang... Yan na nga yung sinabi
ni Dr. Ascuna, di ba? Na hindi. Siya nang papatay dun sa Siya nang papatay dun sa coral. Hindi makakahinga yung coral pag natakpan sila niyan. Okay? Hindi sila living organism. Ang mga coral, hayop yan. Na kumakapit lang sila at hindi na sila mag-move. Pero in their larvae stage, gumagalaw po yan. So, gumagalaw sila at hahanap sila nakakapitan. At then they become, nagiging reef. No? Right. Yung protection natin, kailangan natin ng batas to specify, hindi kayo pwede magtapon dyan. Right. Hindi kayo pwede. Ganito ang gagawin nyo kapag kayo nagko-construct to prevent your sediment from going to the sea. Kailangan nyo ipunin, kailangan nyo itambak elsewhere. Kaya kasi ang problema, gastos pa daw yun. Well, hindi. Doon naman ako papasok, bro. Kasi, as you know, editoran ako ng isang section ng real estate and construction and property. Countless times, itong mga real estate companies at malalaking developer, they will put up brochures na sustainable construction, greening of the... Ano yung... Bro, a lot of it is wind... meron pa nilalagay na... greenwashing ang ginagawa nila. Nagkukunwari lang sila na sustainable sila. Hindi yun. Ako, numero unong step, pag may gagawin isang major real estate development, whether it's in the coastline o sa bundok, may mag-hire kayo ng experts yan, marine biologists, how are we affecting urban planners, sila Paulo Alcazar and whatever, o sila Apala Fox, gastusan nila. Kasi hindi nyo naman alam hindi nyo naman kabisado yan. Ang naiisip nyo yung profit. Uy, marina, old world charm. And they get some experts, whether reclamation and whatever, para meron nag-a-advise sa inyo na, di po, 20 years from now, mawawala yan. Kasama ba yan sa impact study sa EEC? Yan. Kasama ba yan nasa rules? Oo. Gusto kong malaman yan sa one of these days po, di-discuss ko yan. At aalamin ko na kapag nag-i-issue na yung environmental compliance certificate. Assessment. Ang mga buildings ba binibigyan ng EEC yan? Siyempre. Di ba? Lahat ng ganyan kalalaking project. Kasama ba dun sa assessment na yon yung sediments disposal? Oo. Yung inyong hinukay na kalsat na... Pare, palagay ko, yung ginibang hindi lang sediment, large-scale debris disposal. Ang ginagawa mababasag yung... pag nabasag yung debris, nagiging sediment. Pare, nakakalat hundreds of kilometers away to the coastline, pare. Tapos magtataka pa tayo, nauubos ang isda. And therefore, ang ating paraan, to limit the fishing. Meron pong fishing season lang. Tapos isasara yung dagat, bawang isda, para daw mag-regenerate ng stock. Bakit bumababa yung stock in the first place? Dahil sa destruction ng ating environment. Okay. Okay. Check time daw. Matatapos na tayo. By the way, na si Doc. Bago matapos, good luck sa ating basketball team. Good bring home the gold. Good luck, Yumir Marshall. At then may mga laban pa tayo sa, sino ba yung sabi? Karate, Jiu-Jitsu, weightlifting. Ayan. Good luck lahat kayo. Yan yung pamasko nyo sa amin. Actually, hindi ako mahilig sa good luck. Good skill. Good skill. Yung skill ang gamitin. Fighting. 81 days before Christmas, yan napamasko nyo sa amin, okay? Sa ngalan po ni paring Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles. Wow! Pulol talaga yan pag kayo naghihintay ng pasalubong Yung longganisa, naglaway na. Ako si Conrad Banal. Good morning. Ito na ang tabayanan nyo sa Ronda Pilipinas. Ang aming superstar, Judith Estrada Larino. Good morning! Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.